Una sa ating mga balita, personal na sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa 128 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho at na-stranded sa Saudi Arabia. Dito muling tiniyak ng Pangulo sa ating mga kababayan na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga migranteng Pilipino, gayon na rin ang pagprotekta sa kanilang mga karapatan. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, mag-uulat ng live. Maraming salamat sa kainga ng PR683. Dumating sa Pilipinas ang may 189 na OFWs kung saan sinalubong sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA Terminal 2. Ito yung mga galing sa Saudi Arabia na umano'y nawala ng trabaho dahil niloko ng kanilang mga employer at recruiter. Sa NAIA Terminal 2 nga agad naman ipinabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agaran tulong sa mga OFWs. Ayon sa kanya, naiwan sa Saudi Arabia ang mga legal experts para asikasuhin yung mga nakabimbin na dokumento ng mga OFWs para makuha ang kanilang mga dapat na kuning sweldo. Ilan anya sa mga ito kasi hindi pa nakukuha ang kanilang sweldo sa loob ng 2 taon at yung iba pang mga benepisyo. Bukod sa livelihood package na inihanda sa kanila, sinagot na rin ng Office of the President ang edukasyon ng mga anak ng mga ito sa mga state colleges at universities. Libre ang pamasahe ng mga ito na sinagot ng Department of Foreign Affairs, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Duterte. Samantala, tiniyak pa rin ng Pangulo na nakahanda ang contingency measures ng Pilipinas sa mga nais pang umuwing OFWs. Ayon sa Pangulo, may nakahanda ng eroplano para sila sunduin. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong medium and small enterprises, nag-uumpisa na ako. Binuhusan ko ng pera yan. Makahiram ka, but you have to go to the Department of Trade. Mahusay ang tao dyan. Yung nagdala nga ng gogo negosyo nun. Makahiram ka ng pera at makapag-start ka ng negosyo mo. But I really do not know the wherewithals of how to get it, how many persons should be granted. Pero meron yan. Take advantage of it. It's for everybody. Yung small scale. Yung namang assistance ninyo, we will try to do. Meron mo kayo matanggap. Yung pong first. Samantala sa nasabing event rin, kinumpirma naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pag-uusap nila sa telepono ni dating MNLF Chairman Nur Miswari. Nais niya ni Miswari na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa gagawin sa Kuala Lumpur, Malaysia. Gate ng Pangulo, hindi niya ipatutupad ang arrest warrant laban kay Miswari sa hangaring mabigyan daan ang pag-uusap para sa kapayapaan o sa kaayusan. Hindi na rin magdedeklara ang Pangulo ng state of emergency sa sulod dahil sa operasyon laban sa Abu Sayyaf dahil sabi nito ay kaya ito ng mga otoridad. Nasa Zamboanga ang Pangulo para bisitahin ang mga nasawi at nasugatang sundalo sa operasyon laban sa Abu Sayyaf. Narito muli si Pangulong Duterte. Well, if there's a warrant for his arrest, all I have to do is do not implement it against him. Okay. Because if you arrest Miswari and you place him under the custody of the police dyan sa Krami and he dies, for whatever reason, conformation na tayo. Then there's gonna be conflagration of mahirapan na tayo He's the only known leader who has the influence and the stature. Nobody else stands there. Well, dito sa kabila, there's Murad and there's Jafar and there's the Central Committee of the Bangsamoro. Yes. I said I can go to him, I can go to Hulo if he wants. Or if you want somewhere else, they can bring him back to Davao City or in Manila. He can be my guest in Malacanang, in the People's Palace. And we can talk there for a while. Para sa kanyang work and visit. Samantala, naghahanda na si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang work visit sa Brunei at sa Indonesia kasama na ang ASEAN Summit
sa susunod na linggo sa nagaganapin naman sa Laos. Bibisitaan niya ito sa mga bansang ito para makausap na rin ang mga Pilipino doon dahil sinabi niya na meron rin mga Pilipinong may problema doon. Handa rin niya itong makipag-usap kina US President Barack Obama at sa pinuno ng China na nagpaabot na ng intensyon para sa isang bilateral talks na gagawin sa ASEAN Summit sa Laos. Narito muli si Pangulong Duterte. Depends to what degree. You must, because they must understand the problem first before we talk about human rights. I would insist, listen to me. This is what the problem is. At yan po ang ating pag-uulat para sa PTV News. Ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio.